Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mainit na araw, isang magandang araw sa ating lahat. At hindi pa rin natatapos ang mga bulong-bulungan, ang mga topic patungkol kay Arjin. Pero wala ganun talaga. Ganun talaga. At kagabi nga sa live ni Kuya Bal, ang sabi ni Kuya Bal, bakit eh, linggo pa nagkasakit si Arjin. Pero ganun pa man ay hindi na natin kailangan gawing isang linggo o isang buwan ang pagtatopic kay Arjin. Nasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin. Ayun na guys, no, makikita nyo sa ating thumbnail. Si Eden at saka si Michael. Eden and si Kuya P. Eto guys, no, ilang live na ni Kalinga Prab at nagiging topic itong patungkol kay Eden. Dahil noong nakaraan, marami ang umalma na kalab team ni Eden itong si Tubig Boy, itong si Papa Franz. Si Papa Frank, ano ba? Papa Franz. Ano pa? Ay marami ang umalma. Dahil may asawa daw po iyan. So, sabi naman ni Kuya Bal, hindi naman talagang asawa, kundi live-in. Hindi naman kasal. Pero ganun pa man, mayroong obligasyon. Sa madaling salita, si Papa Franz ay may obligasyon, may anak. And may kinakasama. Hindi man kasal, pero matuturing pa rin, ikangay, obligasyon pa rin yan. Bilang siya'y tatay ng kanyang mga anak at mayroong minamahal. Yan ba na may pakikisamahan kung hindi mahal? Ay bakit nga baga? Ilalab team kay Eden. Pero ayun na. At yun naman ay, kumbaga parang tulong lang naman kay Eden at kay Tubig Boy, tulong lang yun kasi yung talent fee, malaking bagay sa pag-aaral ni Eden, meron siyang allowance. Yun, hindi naman yun seryosohan, temporary lang naman yun. Pero, si Kalinga Prab, sa tuwing live niya, lagi na babanggit yung kay Eden, sino ba ang kapat-dapat talaga na maging kalab team ni Eden? Marami ang nagsasuggest na gusto nila si Michael. Kilala niyo si Michael, yung isang long hair na pogi, nakasakasama nila Jomar, na nagtitiktok. Nung nakaraan, kasama din yun doon sa pagdalaw doon sa tatlong magkakapatid na mahiyain. Kilala naman siguro yan ng karamihan kung sino si Michael. And siguro naman ay, eto, wait lang, isa-isa muna. Si Michael ay isa sa napupusuan at sinisigaw ng viewers at kino-comment ng viewers doon sa live chat kapag naka-live si Kalinga Prab. Michael daw para kay Eden. Ang tanong, no, ang lahat ba ay sumasang-ayon para kay Michael na maging kalab team ni Eden? Yun ang tanong. Sino ba ang karapat-dapat talaga na maging kalab team ni Eden? Meron pa bang iba na pwedeng ilab team maliban kay Michael na siyang binuboto ng tao? Hindi lahat ay bumuboto para kay Michael. No, kasi yung iba ay ikino-comment nila na si Kuya P. Ito. Sa mga hindi nakakilala at hindi pamilyar, ito po si Kuya P. Siguro may kilala nyo. Pamilyar sa inyo sa mukha. Yon, no? Kuya P and Michael, yan ang ikino-comment sa live chat ng ilang mga viewers. Yan. So ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin? Bakit meron love team ang Kalingap? Ito yung magandang talakayin natin. Ang love team ng Kalingap, ito ay isang uri din ng charity para kay Kalinga Prab. No? Isang uri pa rin yan ng charity tinutulungan ni Kalinga Prab. So sinamahan niya lang ng strategy. Malaking bagay na may love team para sa mga beneficiary, mga nag-aaral kasi yung mga yan. So may talent fee and may mga sponsor. Malaking bagay para sa kanila. Kung may sponsor, ang Kalingap Angels or ang beneficiary, hagip din na nagkakaroon ng biyaya ang leading man. Yun, di ba? Alam nyo yan. For example, si Jomar, si Edo, si Dan, hagip sila sa biyaya na natatanggap. Hindi lang po ang beneficiary or ang leading lady. Maging ang leading man ay mayroon blessings. So ngayon, kung sakali man po yung isinisigaw ng taong bayan na ang gusto nila ay itong si Michael. Yan. Ang ating pinag-uusapan dito, yung blessings o yung matatanggap na biyaya or yung talent fee na manggagaling kay Kalinga Prab, syempre. Malaking bagay yon. Kung si Michael po, siya ang gusto ng ilan na maging kalab team ni Eden, ano po sa palagay ninyo? Ito po ba ay magugustuhan din ng lahat? Kayo meron din nagko-comment doon na sa tingin ko naman ay hindi naman siguro babaero ito si Michael. Sabi ay babaero. Ay ano naman po kung babaero? Ay yan naman po kung sakaling masabak sa love team, yun naman ay trabaho lang, walang personalan. And kung yan man ay merong mahal sa totoong buhay, ay bahala siya.
At ito ay love team lang po para kay Kalinga Prab. Pero sa ganun sa akin, deserve nga ba ni Michael na siya yung maging kapartner o leading man ni Eden? Ito dapat na pag-usapan natin. Dapat magkukuha ng leading man, medyo talagang dapat pag-iisipan din ng mabuti kung sino ba talaga yung deserve. Kasi doon, pagka nakasalang na sila sa love team, ito na yung umpisa ng pagsikat. Ito na yung umpisa ng pagkakaroon. Sabihin natin, real talk tayo. Real talk tayo, doon tayo sa katotohanan. Ito na yung umpisa ng pag-angat ng buhay. Na hindi ka na doon, ikaw sa pamumuhay. Dahil pag ikaw ay sinalang sa love team, once na ikaw ay nandiyan na, expected na natin yan. Kung may matatanggap na blessings ang isang beneficiary or isang leading lady o leading etong Kalingap Angels, expected na po natin yan. Kung may matatanggap na blessings, hagip meron din po para sa leading man. No? Ang tanong, ulit-ulit tayo na katatanong. Agree po ba kayo na si Michael ang magiging leading man ni Eden? Sino ba si Michael? Yun ang tanong. Sino si Michael? Si Michael ba ay isang solid kalingap? Bago lang to si Michael. Ito lang mga nakaraan. Last year, wala pang 1 year. Kailan ko lang nakikita, nakasama lang nila Jomar sa TikTok. Ang pagkakaalam ko na si Michael ay hindi ito kilala nila Kalingap Prab before. Kumbaga, ang tropa, ang kaibigan lang ay sila Jomar. So, ibig sabihin, nahila nila Jomar si Michael dito sa Kalingap. Pero hindi talaga sulit Kalingap. Kumbaga, sabihin na natin, bagong salmpa, pero nakadikit niya sila Jomar, sila Kalingap Dan. Hindi, kumbaga, nahagip lang. Nakakasama nila Kalingap Prab sa mission dahil tropa nila Jomar. So, ibig sabihin, ano ba yung pagpunta ni Michael sa Kalingap? Ito hinihimay natin na kasi sino ba si Michael? Si Michael nakarating sa Kalingap kasi nga tropa nila Jomar. Ang pinag-aanohan na kasi natin dito, deserve ba talaga ni Michael na maging leading lady? Leading man. Leading lady tuloy. Deserve ba talaga ni Michael na maging leading man? At kung sa part ko, ako tatanungin, wala bang iba? Sorry guys. Sorry. Para kay Eden, may nakikita ako isa. Kasi para sa akin, alam niyo kung bakit? Kung bakit nasabi kong wala bang iba? Yung ibang pwede ding deserve na matulungan. For example, Kuya P. Or si Patrick. Kagaya nga yan, yung mga ganyan kagaya ni Joby at saka si Ryan. Di ba? Malaking bagay para kay Ryan. Kung si Patrick, pwede. Kung si Kuya P, yan si Mamang P. Pogi nito si Kuya P. O malaking tao to, malaking bulas to, bata pa to, bagay sila ni Eden. Ito yung para sa akin. Kung si Kuya P ay nag-aaral, malaking makakatulong din kay Kuya P. Si Kuya P, kumbaga, taga mismo, taga-dait. Kung sila ay magiging love team, for example, si Kuya P, malaking bagay ito, makakatulong din kay Kuya P. Or, for example, si Patrick, makakatulong. Kasi mga estudyante. Nag-get ako guys. Yung blessings ng kung may blessings, para kay Eden, may blessings din itong mga estudyante. Ito yung aking pinupunto guys. Kung sino yung mas deserve talagang maging leading man na hindi lang para sa sa paporma dahil mapogi, Para sa akin, yung deserve, yung dapat na magiging leading man, yung deserve talaga, na siya talaga yung magiging leading man kasi makakatulong din para sa kanila. Makakatulong para sa kanila, sa kanilang pag-aaral. Yun yung aking pinupunto. Kasi si Michael ay hindi po estudyante. Kumbaga yung si Michael nandiyan lang, kasama nila Jomar, nakatira doon sa apartment. So, anong ginagawa? So, ganyan, nagbablog din, personal vlog, may kita na din siya doon. And, kumbaga, wala siyang pinagkakagastusan na maaaring kailangan talaga maging leading man dahil meron siyang pinagkakagastusan estudyante. Yung ganun yan, nag-gets nyo guys, medyo magulo explanation ko, no? Magulo, para walang direction. Ang aking highlight lang ng topic, mas maganda na ang maging leading man ni Eden ay yung isang estudyante din. Na malaking bagay para sa kanya. Itong pagiging leading man o masabak sa love team dito sa magiging partner ni Eden, malaking bagay para sa kanya, makakatulong sa kanila sa pag-aaral. Kasi pare-parehong mga estudyante. Yun po yung aking hinahabol. Kung sa pogi si Kuya P, pogi din si Michael, yes, pareho. Pero ang hinahabol nga po natin,
malaking bagay para sa kanila bilang sila yung mga estudyante, makakatulong. Makakatulong po sa kanila. Yun po yung aking highlight dito ng topic, no? Hindi naman po sa papapugian, pero ang ating inaano lang dito ay yung malaking bagay para sa kanila. Kasi alam niyo na, pagka nasalang sa lab team, talagang iba. Pag si Kalinga Prab, si Direk Rab ang humawak niyan. Talagang aangat talaga. Aangat talaga, alam niyo na yan. No? Yun lang po ang aking, kasi hindi ko naman sinabing ayaw ko kay Michael. Kaya lang, kailangan ang kunin na love team is yung deserve din nila. For example, si Ryan para kay Juby. So kung may sponsor sila, malaking tulong para kay Ryan yun. Lalo pat, for example, si Ryan, isang breadwinner sa pamilya. Nakita natin yung bahay, kakapit bahay nila. Tatay Robin, nakita ninyo, yung bahay nila talagang hirap din sa pamumuhay. Kaya nga sa amin, sa Team Bopil nun, binibigyan po, hindi po namin pinawawalan si Ryan. Yun po yung aking pinupunto dito, guys. No, yun yung aking pinupunto dito. Na kailangan na magiging leading man is yung, kumbaga, makakatulong din para sa kanya itong pagiging love team. Makakatulong para sa kanyang pamilya or makakatulong para sa kanyang mga kapatid na matulungan din yung mga kapatid niya sa pag-aaral. Yun po yung aking pinupunto doon, no? At malaking bagay to. Pagka sila yung naging love team, naging nasalang dyan sa love team, ano ba yun? Nasalang dyan sa love team, malaking bagay po para sa kanila. No, yun lang. And, si Kuya P. Tagadait, and, kilala naman na lahat yan. Yan, Tagadait. And sa tingin, ito yung matagal na to eh. Mas nauna pa to kaya sa kay Michael. No? Mas nauna kay Michael. Yan. Ito, kay Jemel and kay Queen. Ayun. Ilang taon na si Jemel? 14? Ilang taon si Queen? 14? Yun, bagay sila. Kaya lang, parang nakikita ko mas matangkad si Queen. Pero si Jemel, magpataba ka, Jemel. Nang mahabol mo ang katawan ni Queen. Yun, ito maganda, bata ito. Kung sila ilalab team si Queen at saka si Jemel, alam niyo, malaking bagay ito para kay Jemel. No? Malaking bagay ito kasi nag-aaral si Jemel and ayan, nandyan nga si Jemel. Malaking kumbaga may expose dito si Jemel. Ano yung mga ganito? Kailangan na, para sa akin din, kailangan na magiging love team din talaga is yung may pusong kalinga para sa akin. And hindi lang yung, kumbaga parang dumayo lang dyan dahil tropa, tapos ayun na, nag-vlog na, so gamit na ang mga ibang K-boys. Hindi yun. Para sa akin, hindi yun. Gusto ko talagang yung, ang magiging love team, talagang may pusong kalinga talaga, and hindi na iba sa kumbaga hindi na yung malapit ba loob, for example, si Jemel and si Queen, buto ako dyan. Kaysa sa mapaiba pa si Queen. Kaysa sa mapaiba pa, siguro para sa akin kay Jemel. So ano kailangan? Medyo mas malaki si Jemel, si Queen para kay Jemel. So, ang kailangan dito, Jemel, magpataba. Medyo hindi na naglalayo yung height. Parang konting-konti lang yung taas ni Queen, pero nagkatalo lang dahil mas malaki yung katawan ni Queen. Si Jemel kasi, payat. Ang kailangan dito ni Jemel ay magpalaki ka ng katawan, magpataba ka ng kaunti. Parang si Romnick Sarmenta. Ito yun. Kaya, para sa akin lang naman, guys, gusto ko din na magiging love team. Talagang yung, subok na natin, loyal, sa Kalingap, nandiyan sa Kalingap, o malapit din ang damdamin, malapit para kay Kuya Bal. Yun yung mga ganon. Kaya lang, wala naman na kasi tayo mapipiling iba pwedeng maging, leading man. Pero nakikita ko dito, deserve para kay Eden, si Kuya P. Makakatulong, or si Patrick, makakatulong. Yun po. Makakatulong para sa kanila, yun. At ang doon, kung magbo-boom din, paano nga kung hindi din magbo-boom? Pero wala tayong magagawa. Pero para sa akin, malaking bagay, makakatulong para sa kanila pag-aaral. Ayun na guys, no, hindi sa ayaw ko kay dito kay Michael. Si Michael kasi, kumbaga parang nakikita ko kay Michael na siya ay um, dahil kaibigan nila Jomar, so pumunta diyan sa Daet and nagba-vlog din na. Parang gano'n. Yun lang. Pero hindi siya yung pure na damdamin kaya pumunta para sa pagtulong sa Kalingap. Hindi. Kumbaga parang nahila-hila lang. Yun. Para sa akin, hindi ako kay Michael. Para kay Eden. Siguro iba na lang, yung estudyante na malaking tulong din sa kanila ang masalang sa love team. Yun lang, no? Kasi tayo dito, charity. Charity yan eh. Ang Kalingap. Kaya nagkakaroon ng love team charity. Yun lang yung sa akin, guys, no? Ayun na. Abangan nyo ako, guys, sa aking next video. Ito ay aking lang hinaing, aking opinion. Sino ba yung karapat-dapat talaga na maging leading man ng mga Kalingap Angels? Sinisigaw nila si
So, yeah, sinisigaw nila si Patrick, sinisigaw nila si Michael, pero kay Patrick ako. Mas kailangan ni Patrick yan. O kahit si, ano ba yung Patrick na yan? Si Kuya P. O yan. Naku, nalilito lang. Pasensya na guys, tumatanda na tayo. Si Kuya P. O, deserve ni Kuya P. Yan, sinasabi nila si Kuya P. O, deserve ni Kuya P. Pwede rin si Patrick. Para sa akin. Pero, para sa akin kay, kay Michael, no. Kasi, mas deserve muna ng mga estudyante. Kasi kailangan nila yan eh. O, kung makakatanggap ng talent fee, siguro, or mga sponsor, ito sa mga estudyante na lang, muna, pa lamang na doon. At saka si, naman dito, si Michael, ay, kumbaga parang sampit-sampit ng, yan eh, tawag dito, hila-hila lang yan nila, Jomar, hindi talaga solid na dumayo dyan para sumuporta sa programa. Barkada lang naman, pero, bahala na kay Kalinga Prab din ang huling desisyon na sino ang kanyang ilalagay as collab team or leading man ng mga Kalingap Angels. Pero yun sabi ko nga, deserve ng iba, mga estudyante. Malaking bagay para sa kanila pag-aaral. Ay, guys, sumangan nyo ako sa aking next video ko. Pakiclick ng thumbs up guys.